Mahirap lang kami. Alam ko, Ha? Anong alam mo? Chloe, alam ko una pa lang na hindi talaga kayo mayaman. Bigla ko binaba yung tawag. Sinabunutan ko yung sarili ko sa hiya. Nakakahiya. Kakahiya ka talaga, Chloe. Eh kung alam niyo bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hinayaan niya ako magmukhang tanga sa harap niya? Siguro, ginusto niya rin magmukha akong katawa-tawa sa harap niya. Umiyak ako ng umiyak habang nakasubsob ang mukha ko sa unan. Nak, may naghahanap sa'yo. Sino po? Paglabas ko noon, nagulat ako. Nakita ko si Raf. May dala siyang supot ng pagkain. Pasok ka, iho. Sensya na, medyo magulo. Ayos lang po, tita. Para sa inyo po. Inabot niya yung supot na dala niya. Tapos nagmano pa siya kay mama. Ay, salamat dito, iho. Kumain ka na ba? Paglulutuan kita. Nako, hindi na po. Busog pa po ako, tita. Yung itsura ni Chloe, parang siya sabi na kung bakit ako nandito. Hindi rin siya makatingin sa akin ng diretsyo. Siguro dahil nahihiya siya. Maiwan ko muna kayo dito, ah. Mamamalengke lang ako. Ay, sige po, tita. Ingat po. At nung kaming dalawa na lang ni Chloe, doon ko siya kinausap. Hi. Pero hindi siya ngumiti sa akin. Nakatingin lang siya sa kung saan. Musta ka? Okay na ba pakiramdam mo? Ba't ka nandito? Hindi ka pumasok eh. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang. Ayos lang naman ako. Sorry pala, Raf. Bakit ka nagsasorry? Nagsinungaling ako tapos sa magulang mo. Pineki ko yung pagkatao ko sa inyo. Susulayan. Ha? Wala yun. Teka, paano mo pala nalaman na dito yung bahay namin? Sinundan kita nakaraan? Ba't mo ko sinundan? Para alam kong safe kang umuwi. Ha? Alam mo naman na pala pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin? At bigla siyang nanahimik. So tama nga. Alam niya una pa lang. Imbis na magalit ako sa kanya, mas lalo lang ako nakaramdam ng hiya. Biglang nag-flashback sa isip ko yung mga sinabi ko sa kanya noon. Mga kwento ko tungkol kay mama na nasa Paris at yung tungkol sa malaki naming bahay. Lahat ng yun, alam na palang hindi pala totoo. Sa sobrang kahihiyan, pakiramdam ko hindi ko kayang humarap sa kanya. Umalis ka na, Raf. Bakit? Basta, umalis ka na lang. Bakit muna? Umalis ka na lang kasi sabi. Galit ka ba sa akin? Hindi. Kaya umalis ka na. Sige. Pero Chloe, kung may problema ka, pwede mo naman ako lapitan. Sige, alis na ako. Pag-alis ni Raf, pumasok na ako ng kwarto. Hindi ako galit sa kanya. Nahiya lang akong humarap sa kanya. Hindi ko kayang humarap sa kanya lalo na sa pamilya niya. Masyado siyang mabait para maging kaibigan ko. Hindi niya deserve ang isang sinungaling na gaya ko. Pagka-uwi ko, minessage ko pa si Chloe na nakauwi na ako. Gusto ko maramdaman niya na hindi big deal sa akin na napapanggap siya. Kasi nagpakatotoo pa rin naman siya sa akin pagdating sa mga ugali niya. Yun naman talaga yung nagustuhan ko sa kanya. I mean, nagustuhan bilang kaibigan. Wala nang ibang meaning yun. Hindi pumasok si Chloe, kaya buong araw akong tahimik. Nung mag-uwian na, hindi ako dumiretso pa uwi sa amin. Dumaan muna ako sa bilihan ng pagkain at bumili ng paborito niyang pagkain. Pagtapos, dumiretso ako sa kanila. Kumatok ako sa bahay nila at si Chloe ang nagbukas ng pinto. Mukha siyang pagod. Parang kakagaling niya lang sa pagtitinda. Hi.
Hindi ka na naman pumasok. By the way, bumili ako ng paborito mo. Hindi na ako papasok, Raf. Tsaka, yung binili mo, dalhin mo na lang yan sa inyo. Pumasok ka pa rin. Ako nang bahala sa baon mo. Wala akong problema sa baon. Tuition ang kailangan ko. Sagot ko na tuition mo. Raf, umalis ka na lang. Alam kong gusto mo ituloy yung pag-aaral mo. Kaya sana, hayaan mong tulungan kita. Raf, marami ka nang naitulong sa akin eh. Sa iba ka na lang tumulong. Gusto ko lang din makasabay kang graduate, Chloe. Sorry pero hindi ko matatanggap yung tulong mo. Na-appreciate ko na gusto mo makapagtapos. Pero sana wag mo na akong pilitin. Ayoko na dagdagan yung utang na loob ko sa'yo. At sinaraduhan niya ako ng pinto. Sabado at walang pasok. Naisipan ko na puntahan si Chloe kung saan madalas siya maglako. At nakita ko siyang nakababad sa arawan habang inaalok niya yung paninda sa mga taong dumadaan. Lumapit ako sa kanya para bumili. Pabili po. Nagulat pa siya. Tapos biglang nahiya. Ano yun? Magkano lahat yan? Lahat? Ubusin ko na yan lahat. Para makapagpahinga ka na. Tina, kaya ko naman maubos to kagad. Huwag mo nang gastusin yung pera mo para lang kawaan ako. Hindi kita kinakawaan. Gusto ko din naman. Magkano ba lahat yan? Bakit ba ang kulit mo? Bakit kailangan mo pang gawin to pagkatapos ng lahat ng pagsisinungaling ko sa'yo? Dapat nga galit ka sa akin eh. Bakit naman? Ewan ko sa'yo. Bumili ka na lang sa iba. Chloe, saglit. Bakit ka ba lumalayo sa akin? Hindi naman big deal sa akin kung nagpapanggap ka eh. Sana sinabi mo na lang una pa lang para hindi ako magmukhang tanga. Kung totoong kaibigan talaga kita, sana sinabi mo na lang hindi yung hinayaan mo pa ako. Pakiramdam ko ang sama ko kasi pati yung tatay mo niloko ko. Kaya ka ba lumalayo sa akin dahil nahihiya ka? At tingin mo napakasama mo kasi pineke mo yung pagkatao mo sa akin? Bigla siyang yumuko. Siguro dapat sabihin ko na rin sa kanya na hindi lang siya nagpapanggap. At ma-realize niya na wala kami pinagkaiba. Alam mo, Chloe, una pa lang naman nagsisinungaling na ako sa'yo. Hindi lang naman ikaw yung nagpapanggap dito, Chloe. Bakit? May tinatago ka rin ba sa akin? Oo, hindi kami mahirap at hindi driver yung dad ko. Mayaman ang pamilya ko, Chloe.